ko alam kung sino ang lalapitan ko o ano ang aking gagawin upang maibsan ang kirot at sakit na aking nararamdaman sa mga sandaling iyon. Natuto akong uminom, manigarilyo at palaging umaalis ng bahay para lang maaliw, Mami Annex, ang aking sarili at makalimutan ang sakit na siyang dulot ni Marjorie. Kaya, Nay, buksan yung pinto, Nay. Papasukin mo ako, Nay. Ay, nako, Ronelo, lasing ka na naman. Ay, anak, mag-move on ka na. Pasok ka dito nang matimplahan kita ng kape. Halika. Ay, Osumundo, halika dito. Tulungan mo ako sa anak mo. Hindi na makalakad na maayos ang bigat-bigat nito. Nay, Yes. Nay, pabayaan niyo na lang muna ako. Hindi ko matanggap ang ginawa ni Marjorie para sa akin, Nay. Ay, nako, Ronelo. Patumupo ka na dyan sa sahig. Tayo ka. Halika, alalayan kita. Ay, masakit na yung balakang ko. Bilis. Halika na nga. Nay, ang sakit. Ay, halika dito. Tayo, tayo. Tayo. Dito tayo. Pasok sa loob. Pasok. Pasok. Upo ka. Ay, nako. Bata ka talaga. Halika. Diyan, upo ka dyan. Ronelo, hindi pwedeng lagi kang ganito, anak. Alam ko kung gaano kasakit ang nararamdaman mo. Pero hindi laging ganito. Pinabayaan mo ang sarili mo. Halos araw-araw ka na lang lasing. Papatayin mo ba ang sarili mo, anak? Ha? Wala na ba kaming halaga ng tatay mo sa'yo? Tingnan mo kami, anak. Kami ang nahihirapan dyan sa ginagawa mo dahil mahal ka namin. Hindi lang si Marjorie ang babae dito sa mundo, anak. Ronelo, kaya nangyari to sa buhay mo. May dahilan ang Diyos, anak. Huwag mong i-focus ang iyong atensyon sa isang tao. Tumingin ka sa langit. Unahin mo ang Diyos. At ang lahat ay susunod ay magagandahan. Lahat ng nangyari sa iyong buhay, anak, ay may dahilan. Yan ay ang ating tanggapin, ha, anak? Nasasaktan ako sa tuwing nakikita kong ganyan ka. Magpakatatag ka, anak. Hindi ganyan ang Ronelo na pinalaki ko. Kaya magpakatatag ka, anak. Hindi laging ganyan. Araw-araw ka na lang lasing. Pinapatay mo na ang sarili mo. Ay, anak. Makinig ka sa nanay mo. Lahat ng sinabi niya ay tama. Kaya maawa ka naman sa amin ng nanay mo. Mahal mo kami, hindi ba? Kaya makinig ka, anak. Hindi ganyan na lagi na lang lasing. Anak ko. Nay, gusto ko lang siyang makausap. Pero binablock na niya ako sa lahat ng access ng social media, Nay. Bakit hindi niya sinabi sa akin? Bakit hinayaan niya akong maghintay sa kanya na hindi na pala siya pabalik? Hindi na pala niya ako uwian. Umuwi pala siya sa iba. Nagpakasal pa.
Paano ako makamove on, Nay? Tay, buong pagkatao ko niroyakan niya. Iniinsulto. Pero tinanggap ko dahil mahal ko siya. Tay, Ay, Ronilo, anak. Hayaan natin na ang panahon ang siyang maghilom dyan sa sugat na sanhi na ginawa ni Marjorie. Wala na tayong magawa. Kung ayaw na ni Marjorie, edi hayaan na. Ikaw, mag-move on ka na. Darating din ang araw na makatagpo ka rin ng babae na mamahalin ka ng tunay. Kaya sige lang, anak. Mag-move on ka na, ha? Pagpahinga ka na. umaga na pala. Dalawang taon na pala ang nakalipas simula nung iniwan ako ni Marjorie. Parang ang bilis ng panahon. Pero salamat sa iyo, Panginoon, dahil kahit pa paano ay nabawasan ang sakit na aking nararamdaman. Ay, Ronelo, Magandang umaga na. gising ka na pala. Nagkape ka na, anak. Hindi pa nga po. Ay, kumusta naman ang iyong gising, ha? Okay naman eh. Pupunta ba kayo sa laot mamaya ni Alfred? Oo, Nay, pupunta kami. Nung nakaraang araw, bay, ang dami niyong kuha, mas mainam nang sasama ka doon ng mabawasan naman yung iniisip mo. At magkaroon ka ng libangan. Na, kumain ka na dyan ng agahan nang maaga kayong makapunta ng laot ni Alfred. Si tatay ho, baka sasama siya. Ay, nako, Ronelo. Huwag mo nang isama yung tatay mo. Ay, matanda na yon. Kaya kayo na lang ni Alfred ang pupunta doon sa laot. Mag-ingat kayo doon, ha. Magdala na lang kayo ng termos at saka kape para pag nasa laot kayo, tinihintay yung bungsod nyo, ay magkape-kape kayo doon sa gitna ng dagat. Sige, Sige ho, Nay. anak. Magkape ho muna ako. Ay, nandyan na si Alfred. Hindi ka pa nakainom ng kape. Kumakatok na yung kaibigan mo. Parang Alfred, halika, pasok ka. Kape muna tayo. Nahala, uminom na kayo ng kape. Nang makaalis na kaagad kayo. Aba, may babaeng kumakatok. Ronelo, buksan mo nga. Inaayos ko tong baon niyo. Sino naman ang aga-agang kumakatok na babae? Buksan na nga. Sino po? Marjorie? Neil, Anong ginagawa mo dito? Ba't nandito ka? ay sino ba yan? Ronelo, papasukin mo dito. Hindi na ho kailangan siyang pumasok, Nay. Paalis na ho siya. Ronelo, pwede ba tayo mag-usap? Pakinggan mo ako. Patawarin mo na rin sa nagawa ko sa'yo. Ronelo, patawarin mo Matagal na ako. kitang pinatawad. Wala na yun sa akin. At bakit ka pa nandito? Di ba kinasal ka na? Bakit mo pa ako pinuntahan dito? Ronelo, naghiwalay na kami ng asawa ko. Hiniwalayan ko na siya. Dahil nung magkasama kami doon ko nakita kung anong pag-uugali meron siya. Hinahanap ko pa rin ang
Ronelo, na minahal ko noon. Nagsisisi na ako. Tagapin mo ako muli. Magsimula tayo muli, Ronelo. Mahal na mahal pa rin kita. Patawarin mo ako sa nagawa ko. Please. Isa pang pagkakataon. Tutuparin natin yung mga pangarap natin na magkaroon ng sariling negosyo, Ronelo. Tutuparin natin yun. Patawarin mo ako. Mahal na mahal kita. Ay, sino ba kasi yan? Oh, Marjorie. Ronelo, papasukin mo. Ikaw bata ka, bastos ka, pati hindi mo pinapapasok yan. Pasok dito. Pasok ka, Marjorie. Mami Annex, wala akong nagawa kundi ang tanggaping muli si Marjorie sa aking buhay. Tawagin man ako ng iba na gago, tanga, okay lang. Okay lang yun sa akin, Mami Annex, dahil totoong mahal na mahal ko si Marjorie. At ngayon, may sarili na kaming negosyo, Mami Annex, at ako ang nagpapatakbo nito. At patuloy pa rin siyang nasa Australia at nagtatrabaho at umaasa pa rin ako, Mami Annex, na balang araw ay papayag na siyang hindi na mag-a-abroad at muli ay magkakasama kami bilang mag-asawa at magkaroon ng sariling supling, Mami Annex. Kaya hanggang dito na lang, Mami Annex, ang aking liham ng nakaraan short story. Maraming salamat sa iyong pagbigay kulay at buhay ng aking liham ng nakaraan short story. Sana maraming ding natutunan ng ating mga listener. At sa lahat ng iyong taga-subaybay sa iyong programa, Mami Annex. Hanggang dito na lang, nagmamahal, Ronilo.